Senado, pinaghahandaan na ang deliberasyon ng 2027 proposed national budget ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. House prosecution, hinamon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na maglatag ng counter-evidence at tugunan ang mga issue sa alegasyong impeachable offenses. At overall status ng Metro Manila Subway Project, nasa 60% na partial revenue operations ng 12 stations ng MRT-7, target simula ng Department of Transportation sa second quarter ng 2027. Ayon sa Senador, kailangang ituon sa mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino ang pag-uulat ng Pangulo gaya ng mataas na singil sa kuryente at gastusin sa pamumuhay sa halip na bangayang politikal. Binigyang diin ni Cayetano na mahalaga ang pananagutan ng mga opisyal at ang disiplina ng bawat mamamayan upang makamit ang tunay na pagbabago sa bansa. Sa Martes, July 28, nakatakdang magbigay ng kontrasona ang Senate Minority Bloc kaugnay ng magiging pag-uulat ng Pangulo sa Bayan sa darating na Lunes, July 27. Trabaho ng minority leader sa Senado na magbigay ng the day after or at least the week after, I think nagkasundo kami sa Senate na Tuesday, anyone sa opposition, not necessarily minority kasi multi-party system tayo, so sometimes nasa majority ka pero opposition ka, ay pwede magbigay ng kontrasona. Kailangang tutukan at paspasan ang deliberasyon para sa panukalang 2027 national budget. Ito ang binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng inaasahang pagtanggap ng Senado sa National Expenditure Program o NEP. So kung sunod-sunod na yung budget hearing, and ini-expect namin mabigay sa amin yung NEP by middle of August. So kailangan talaga paspasan yung budget hearings. Binigyang diin ng Senate President na hindi maaaring maulit ang nangyari noong nakaraang taon upang maiwasan ang posibleng maging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. As soon as binigay na sa amin yung NEP, we will schedule the DBCC and the budget hearings ASAP. Based on my experience last time, to be honest about it, last time nag-reenact tayo for 4 days. So hindi na pwede maulit yan dahil mabagal na ekonomiya natin, wala pa tayong bagong budget, maapektuhan ng 2027 economic growth natin. Ngunit dahil kasabay ito ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nahaharap ngayon ang Senado sa kakulangan ng mga silid at pasilidad. Dahil dito, posible aniyang umarkila ang Senado ng ilang conference rooms sa Philippine International Convention Center o PICC para sa mga isasagawang budget hearings. Kino-cost out pa namin ngayon kasi ngayon ang available na committee rooms 3 lang dahil marami kaming committee hearings na gagawin. Nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. So with that, Tapos na ang prosecution team sa presentation ng mga ebidensya at testigo nito laban kay Vice President Sara Duterte sa unang article of impeachment na tinalakay sa pabilitis. Ang article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Giit ng prosekusyon, narinig ng impeachment court kung bakit itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI na seryosong banta at usapin ng national security ang mga binitiwang pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa prosecution team, hindi na sapat ang simpleng pagkakaila sa matinding aligasyon. Kay Gatchalian, kinausap niya si Ontiveros at pinaalalahanan na mag-ingat at magpatupad ng mga precautionary measures. Tiniyak din niya na handang magbigay ng security at intelligence support ang Senado kung kakailanganin. Dagdag pa ng Senate President, hindi dapat baliwalain ang mga death threats dahil hindi matitiyak kung ano ang maaaring mangyari. Patuloy din ang komunikasyon ni Senate President Gatchalian kay Senador Ontiveros upang siguruhing ito'y ligtas. Sa isang ex-post, nagpasalamat naman ang senadora kay SP Gatchalian sa suporta. Isa sa inaabangang proyekto na tutugon sa problema ng bansa sa transportasyon ay ang Metro Manila Subway Project. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kasalukuyan ay nasa 90% na ang natatapos nila sa right-of-way acquisition. Dagdag pa ng kalihim, nasa 100% na natatapos sa tunnel mula sa Valenzuela City hanggang sa Quirino Avenue Station at sa North Avenue hanggang sa Tandang Sora. The overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status. No? Pero po yung ating sinasabing construction progress is mga 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028 bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po. Ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Sakaling matapos ang buong proyekto, tinatayang nasa 519,000 na pasahero kada araw ang kaya mabigyan ng serbisyo nito. Mapapaikli rin sa 41 minutes ang biyahe mula Valenzuela hanggang sa Ninoy Aquino International Airport mula sa mahigit 1 oras na land travel.
Samantala, tinatarget din ng DOTR na sa second quarter ng 2027 ay magkaroon na ng partial revenue operation ang 12 istasyon ng MRT Line 7. Ito ang nasa mahigit 22 kilometers na railway project na tatakbo naman mula sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. And for first year, that is 2027, we're expecting ang gagamit po dito is around 300,000 passengers, 350,000 passengers for the first year. Aming pinahahalagahan. Patuloy na nagpapakita ng lakas ang bagyong Qiapo habang papalapit ito sa southern China. Batay sa pinakabagong weather advisory ng Pag-asa, magdudulot ang southwest monsoon o habagat na pinalakas ng bagyong Qiapo na magdudulot ng malakas na pag-ulan sa malalaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Northern Samar, Zamboanga del Norte at Davao Oriental. Inaasahan din ang malalakas na hangin sa mga baybayin at bulubunduking lugar. Sa mga baybayin, inaasahan ang alon na aabot sa 3.5 metro sa Batanes, 3 metro sa Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Pinapaalalahanan ang mga mangisda at operator ng maliliit na bangka na huwag munang pumalaot sa ilalim ng mga kondisyong ito. Batay sa track ng bagyo, ang sentro nito ay nasa 465 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour na may maximum winds na 120 kilometers per hour at gustiness na umaabot sa 150 kilometers per hour. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling naghahanda ang Russia ng isang massive missile attack laban sa Ukraine sa loob ng susunod na 48 oras. Ayon sa intelligence reports ng Ukraine at ng mga kaalyado nito, naka-ready na ang mga missile ng Russia para sa posibleng pag-atake. Nanawagan si Zelensky sa mga mamayan na mag-ingat at tumutok sa mga air raid alerts. Binigyan diin ng presidente na ang air defense ang pinakamahalagang tulong na maibibigay ng mga partner countries sa Ukraine. Opisyal nang tinanggal sa pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan matapos bumoto pabor sa kanyang pagpapatalsik ang 82 sa 125 state parties ng Rome Statute sa isinagawang special session nitong July 24, 2026 sa United Nations Headquarters sa New York. Ito ay kaugnay ng mga alegasyon ng sexual misconduct laban kay Khan na mariin niyang itinanggi at iginiit ng kanyang mga abogado na hindi patas at walang sapat na basehan ang naging proseso ng pagdinig sa kanyang kaso. Dahil sa kanyang pagkakatanggal, sisimulan na ng ICC ang proseso ng pagpili ng bagong prosecutor. Samantala, patuloy na pamumunuan ni na Deputy Prosecutors na Shamin Khan at Mami Mandaye of Nyang ang Office of the Prosecutor na kanilang pinangangasiwaan mula nang mag-leave of absence si Karim Khan noong May 2025. Prosekusyon naniniwalang walang epekto sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang mga tensyong namamagitan sa mga senator judge. These are internal matters that we believe will be best addressed and resolved. Timing ng investigasyon kay Senator Alan Peter Cayetano sa 11 ghost projects sa Taguig, hindi sinadya ng National Bureau of Investigation ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Imbestigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, Sa mga taga-Taguig, sa mga lumaban para mapaganda Taguig, wala nang baha sa Taguig ngayon, konting ulan. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awan ng Diyos, maayos. Pero tayo ang iimbestigahan nila. Meron daw Diskaya Project. Former Speaker Martin Romualdez nagtangkang umalis kahit may hold departure order ayon sa Office of the Ombudsman. Further, despite a precautionary hold departure order issued by the Sandigan Bayan, this office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. Office of the Ombudsman sinimula na ang investigasyon kina former Speaker Romualdez at former Congressman Saldico sa kasong plunder at money laundering. Vice President Sara Duterte updated na ipasa sa PINA ang kanyang financial records para sa impeachment trial. As a matter of fact lang yung naging usapan namin. I-report ko lang na ito yung nangyari. He said, okay, well, you know what to do naman. No? Meaning, alam naman yan, nahanda kami kahit lumabas yung mga dokumento niyan kasi wala naman kaming talagang gustong itago. Defense team nagulat na may nakahanda ng desisyon sa PINA bago pa ang trial. Of course, I'd be lying if I will be saying na hindi ako nagulat na may ganun palang nangyari. But nonetheless, I don't think we should cast aspersions against the integrity of the court or anything like that. Kawalan ng personal knowledge ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, idiniin ang depensa sa cross-examination. At any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit theater sa Tagalog, kahit minsan
National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inaming hindi ipinatawag si Arturo Las Cañas para beripikahin ang affidavit nito. After you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents? Hindi po, sapagkat he is nowhere to be found.